Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos na pangunahan ni Pastor Edwin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi po ito. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po sa aklat po ni Kalawang Pedro. At ito po ay patuloy na pag-aaral po. Ngayon po tayo po ay dadako po sa chapter 2, 2 Peter chapter 2, verse 4 hanggang verse 10. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila ay itinapon sa impyerno kung saan sila ay iginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, binunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nababagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masama noong panahon niya. Naghirap ang kalooban ng matuwid ng taong ito sa kasamaang nasaksiyan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa mga pangyarihan. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad ng gulong ito, wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Yung topic po natin ay pag-usapan po natin sa gabing ito is about judgment and mercy. God's judgment and mercy. Ito po ay makikita natin tungkol po sa ating binasa. At kung makikita po natin dito, may mga puntos po akong nais na ibahagi po sa inyo. Unang-una po, doon po sa verse 4, ipinakita na salita ng ating Panginoong Diyos, God righteously judges all the ungodly. At yan ay mapapansin po natin dito. According to verse 4, una ipinakita niyan, God judged the fallen angels. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Bagkus, sabi ko sa Biblia, sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y itinapon sa kadiliman upang do'y hintayin ang araw ng paghukom. Alam po ninyo, kung papansinin po natin, ayon po sa pagkakalikha po ng ating Panginoon, sabi nga po, yung mga angels ay nilikha ng ating Panginoong Diyos bago nilikha ng Diyos ang mundong ito at bago niya nilikha ang tao. Ayon sa salita ng ating Panginoon, ang sabi po sa Biblia, nung nilikha niya ang angels, meron itong kalayaan kung ano yung kanyang pipiliin. Piliin niya yung mabuti, okay, ayon sa kalooban ng Diyos, at ganun din po naman, piliin kung ano yung hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Binigyan sila ng Diyos ng free will. At mapapansin natin dito, sabi nga po, ayon sa kwento, si Satan, dating pangalan niya ay Angel Lucifer. At mababasa natin sa Biblia, according to sa Ezekiel chapter 28, dati po siyang anghel ng kaliwanagan, na kung saan isa siya sa mga namumuna po sa pananambahan po sa ating Panginoong Diyos. And according to Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang verse 14, ang sabi po sa Biblia, ito pong si Lucifer ay naghimagsik sa ating Panginoong Diyos. At according to sa Word of God, dahil sa kanyang paghihimagsik, ang sabi po ng Panginoon, siya tinanggap doon sa kanyang position bilang worship angel sa kalangitan. At sabi nga po ganyan, dahil siya lumaban sa ating Panginoong Diyos, siya ay itinapon dito sa mundong ito. At sabi nga po, dahil siya ay naging kalaban ng ating Panginoong Diyos, dating Lucifer, naging name niya ay Satan. It means, the word Satan, it means adversary, lumaban sa ating Panginoon. Ngayon, sabi nga po sa Bible, dun daw po sa langit, bawat angel, sabi nga po ganyan, meron silang, may namumuno po sa kanila. Like example po, si Angel Lucifer, sabi nga po ganyan, 1/3 ng angel ay hawak po niya. Si Angel Gabriel, 1/3 ng angel po ay hawak din po niya. At yun din po naman si Archangel, 1/3 ng angel, the warrior angel, hawak po niya. Itong sinasabi po ng Biblia na kung saan po, the fallen angel,
ito'y naging kasama po ni Satan na kung saan ay naghimagsik po sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, si Satan, pati kasama yung mga fallen angels na ito, ay kung saan ay itinapon po sa mundong ito bilang paghahatol po sa kanila ng ating Panginoon. And according sa pag-aaral po, itong mga fallen angels na ito, sila yung mga naging demon, sila yung mga naging demon spirit. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, sila ay hindi pinatawad ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. At sila nga daw po ay pagdating ng araw ay hahatulan ng ating Panginoong Diyos at iginapo sila sa kadiliman, hinihintay na lamang po nila yung araw ng paghuhukom ng ating Panginoon. Kaya po, yun ay pinapakita dito. Sabi nga po, may mga fallen angels na kung saan ay darating ang araw na sila ay hahatulan ng Panginoon dahil sa kanilang kasalanan at paghimagsik laban sa ating Panginoon. Ngayon naman po, ipinakita din dyan na salita ng ating Panginoon, according to verse 5, God judged world through blood. Ito namang pangyayaring ito'y araw po, yung panahon po ni Noe. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, according to verse 5, dahil sa kasalanan ng mga tao ng unang panahon sa panahon ni Noe, binunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan po ng baha. Alam po niyo, kapag pinag-aralan po natin ang Bible, sabi nga po ganyan, kung makikita po natin dito, nagpatuloy ang kasalanan at mapapansin natin, nung panahon po ni Noe, ay talagang ang kasalanan daw po ay kumalat po sa maraming mga tao. Itong judgment na ito ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng baha, ito po ay pagpapakita lamang po ng Diyos po ay makatarungan sa kanyang paghahatol na kailanman hindi ko konsintihin ng Diyos ang sino mang taong nagkasala po sa kanyang banal na harapan. Kaya naman po, nung panahon po ng Noe, ang sabi po ng Biblia, si Noe nangaral pa ng salita ng ating Panginoong Diyos tungkol sa righteousness, tungkol sa kasalanan, and he became the picture of righteousness. Ang sabi po sa Bible, si Noe namuhay na isang matuwid na tao. At sabi nga po, nabigyan niya ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pamumuhay. So, pinakita ng salita ng ating Panginoong Diyos, isipin na lamang po natin dito, 120 years na nangaral si Noe para lamang po yung tao magsisi sa kanilang mga kasalanan, pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi nila tinanggap yung mensahe ng kaligtasan, bagkos sila nagpatuloy sa kanilang kasamaan, kung kaya't ipinakita ng Diyos ang kanyang paghahatol sa pamamagitan po ng baha. Kaya mapapansin natin, dahil sa kasalanan ng tao, noong unang panahon, binunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan po ng baha. Kasabay din po nito, according to verse 6, sabi po dun sa 2 Peter chapter 2, God judged Sodom and Gomorrah. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah upang maging babala sa masama tungkol sa kanilang kasasapitan. Alam po ninyo, kung mapapansin po natin yung kwento kong ito, ang sabi nga pong ganyan, ay mapapansin natin talagang grabe po yung ginagawa po ng mga kasalanan na ginagawa po ng tao dito. At dahil po sukdulan na po yung kanilang kasamaan, ito'y umabot po sa kalangitan ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, tinupok ng Diyos ng ang lungsod ng Gomorrah at Sodoma sa pamamagitan daw po ng apoy. Umulan po ng apoy doon at ito'y judgment po ng ating Panginoon. Kaya naman mapapansin natin dito, according to sa Word of God, sabi nga po, ang tao kapag nagpapatuloy po siya sa kanyang kasalanan, sabi nga po kayo, nalalapit po siya doon sa sinasabing judgment ng Panginoon. Walang tao na makikita natin na kung saan nabubuhay sa kasalanan na humahaba ang kanyang buhay. Kasabihan lamang po sa mundong ito, masamang damo, matagal mamatay. Pero ang katotohanan, pinapalis po, pinahatulan ng Diyos ang mga tao pong makasalanan. At mapapansin natin sa pamamagitan po ng mga patotoong ito na ginawa po ng ating Panginoong Diyos, katulad ng ginawa niya sa angel, sa mga fallen angel, doon sa panahon ni Noe, diyan sa pamamagitan ng baha, at ang Sodom at Gomorrah ay diyan sa pamamagitan po ng apoy. Yung pangalawang puntos ay pinapakita dito, God mercifully saves the godly. At yan ay mababasa natin sa verse 7. Iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang na bagabag, na mga kalahayang ginawa na masama nung kanyang panahon.
naghirap ang kalooban ng matuwid ng taong ito sa kasamang saksiyan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon. Ano pong ipinapakita dito ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sabi nga po, ang Diyos, punong-puno po siya ng kahabagan. At makikita po natin dito, para po doon po sa lumalakad ayon sa kanyang katwiran, ayon sa kanyang kalooban, ang sabi po ng salita ng Panginoong Diyos ay iniligtas niya ang mga taong ito na sumusunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang mayamang awa at biyaya. Ngayon, ano ba pinapakita dito? Sabi nga po ganyan, unang-una, ipinapakita po dito ay ganito. Sabi po ng Word of God, God did not provide salvation for the fallen angels. Pero, pinakita rin po ng Word of God, God saved Noah through the flood as an example of how He mercifully saved the godly. Okay? At yun po ay nakita natin. Hindi lamang si Noe, ang sabi po sa Biblia, maging yung kanyang sambahayan ay naligtas din po. Dahil yung kanyang sambahayan ay nakinig po sa kay Noe doon sa pangangaral po ng salita ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang po sila Kung mapapansin natin, di ba, nagpapasok pa nga po ang Panginoong Diyos ng dalawang pares po ng hayop na kung saan ay niligtas din po ng Panginoon. Yan ay sinabi po doon sa Genesis chapter 6, 7. At yan ay mababasa po natin doon. Gayun din po naman, sabi din po sa Bible, okay, sabi nga po, Noe, according to Genesis chapter 6 verse 9, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God. Ano pong pinapakita dito? Kasi si Noah, siya'y righteous, at sinabi po, blameless, wala kang may pipintas na sala sa kanya, namuhay siya ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon, at hindi lamang siya namuhay ng matuwid, kundi lumakad siya na kasama ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo, sa mundo pong ito, kapag lumakad po kayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, maliwanag po yun. Tayo sasamahan po ng ating Panginoon. Yung favor ng ating Panginoon ay patuloy po nating mararanasan. Kaya naman po, Noah found favor and grace in the eyes of God. Ganyan din po naman, ipinakita rin po dito ng salita ng ating Panginoon. Ng time po ni Lot, sabi nga pong ganyan, ay talaga naman po doon sa nangyari po sa Sodom at Gomorrah, bago pinaulanan po ng apoy ito, sabi nga po, ipinakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos, si Lot ay kinahabagan din po ng ating Panginoon, at dahil siya po ay namuhay ng tuwid sa harapan ng Diyos, sinave po siya ng ating Panginoon mula doon sa judgment sa pamamagitan po ng apoy. Kaya naman po, maliwanag yung sinasabi po sa Bible. Ako'y naniniwala, ang Diyos ay merong malasakit para po sa kanyang mga anak. At kung tayo po ay lalakad according to His purpose and will, ako'y naniniwala po, ang pagliligtas ng Diyos sa buhay natin ito ay patuloy po nating mararanasan. Okay? At yun ay itinuturo po lagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kailanman ang Diyos hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Sabi nga ganyan I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. At hindi lamang po yun. Yung kanyang divine protection, patuloy po nating mararanasan sa buhay na ito. Yung blessing na promise ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay patuloy po nating mararanasan. At totoo po yun, sasagana ang buhay natin ito dahil tayo po ay nasa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Bawat prayer po natin, pakinggan ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay patuloy na lalakad according to His purpose and will, sabi nga po ganyan, magtatagumpay tayo sa buhay na ito dahil mararanasan natin ang pagsama ng Panginoong Diyos. Kaya po, yan ay isang maliwanag na pinapakita po. Si Noe, iniligtas ng Diyos bago dumating yung judgment. Si Lot, iniligtas ng Panginoon bago dumating ang judgment. Ako po'y naniniwala sa lahat po ng mga anak ng Diyos, sa lahat po nagbigay ng kalambuhay po sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag ibinigay po natin ang ating buhay sa Panginoon, nilakaran natin ang kanyang mga salita, tayo po ay ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Ano man ang mangyari sa mundo ito.
Naintindihan po ba natin yun? Amen? Okay, praise the Lord. Kaya din po naman, ipinakita dito yung pangatlo. We should stand firm in following Him and resist all false teaching. Kasi po, nung panahon po ni Apostol Pedro, nagkaalat na po yung mga false teachers false prophet, false teachers sa panahon po nila. Kaya naman po, mapapansin natin, marami po na kung saan ay may mga maling turo kahit na po nung kanilang kapanahunan. Subalit, ipinakita rin po dito ng mga tunay na mga mananampalataya na sila po ay humawa ayon sa aral ng ating Panginoon at ito'y talagang tinayuan po nila at hindi po sila nagpadaig, hindi po sila nagpadala doon sa mga maling katuruan. Para maintindihan po natin ang mali, kailangan maunawaan po natin malaman ang tama. Pag naintindihan natin, nalaman natin ang tama, doon lamang po tayo magkakaroon ng discernment. Malalaman natin yung mali. Okay? At doon na yung papasok yung desisyon natin. Ito ang tama, ito ang mali. Ano ba ang lalakaran mo? Kailangan lakaran ang tama. At dapat na tanggihan ang mga mali. At dito ay ipinakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang mga mananampalataya noon ay binigyan ng paalala po ni Apostol Pedro. Sabi niya ganyan, kailangan silang maging matatag sa kanilang pananampalataya. Okay? At sabi niya, kailangan labanan nila ang mga maling katuruan na kung saan ay nangyayari po sa mundo pong ito. Kasi ang purpose po ng mga false teachers, unang-una, iligaw ang iyong paniniwala at pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya naman po, hindi po sila pumayag na kung saan ay mangyari po sa kanila ang lahat ng ito. Kaya sinabi po ng Biblia, kaya alam ng Panginoon kung paano iligtas mo sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parusahan ang masama hanggang sa araw na sila hatulan. Lalo na ang mga sumusunod sa mahalay na pagdinasa ng katawan at ayaw pumilala sa may kapangyarihan. Pangahas, mapagmataas ang mga huwad ng gulong ito. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at salit nila pastangan pa nila ang mga ito. So ibig sabihin, pinapakita dito yung character po ng mga false teachers. Ibig sabihin, sila'y nabubuhay po sa laman, unang-una, mga mahalay, okay? At sabi nga po, pangahas, mapagmataas, at walang pakundangan maging sa mga tagalangit. At nilalapastangan pa nila ang mga ito. Kaya kung mapapansin natin, sabi nga po ganyan, kailangan daw po tumayo tayo sa katotohanan, huwag magpadala sa mga maling katuruan, lakaran natin ang sinasabi na salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi po, sa buhay natin ito, wala pong iniwan sa atin ang Panginoong Diyos na dapat nating panghawakan, panampalatayanan, at maging panuntunan ng ating buhay, kundi ang Biblia, ang kanyang mga salita. Kung gusto mo maging matagumpay, kung gusto mo maging masagana, kung gusto mo na kung saan pagpalain ng Panginoong Diyos sa buhay na ito, ay simple lamang po. Sundin natin, lakaran natin ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pero ipinapakita rin po ng salita ng ating Panginoon sa bawat judgment na gagawin po ng Diyos sa mundong ito at sa maraming mga tao. Lagi nating tandaan po ito. Hindi po pwedeng hindi po tayo maapektuhan bilang mga mananampalataya. Okay? For example, kung halimbawa po, i-judge ng Panginoong Diyos ang mundong ito. Kasi meron sinasabing mga judgment di ba? Earthquake, for example, pagputok ng mga volcanic eruption, di ba? Pagputok ng mga vulkan. Okay? At sabihin natin, magkaroon ng mga pestilence na yan. Huwag mo sabihin hindi ka maapektuhan. Talagang maapektuhan ka talaga. Pero ang Diyos ay nangako sa atin na kung saan sa mga pangyayaring ito ay makakaahon ka, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng ito. Anumang judgment na dumating sa mundong ito ay talaga namang mapanghahawakan mo ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo, katulad na lamang po ng mga nangyari po, no? Pestilence, COVID-19, hindi pa tayo nagtatanong mga kapatid, di ba, ang dami pong napinsalang buhay, maraming namatay. Pero nakita natin yung grace ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. It means, sa bawat pangyayaring ito, may purpose pa sa iyo si Lord. Di ba? Kasi kung walang purpose sa iyong Panginoon, bakit tayo mag-survive? Simple lamang po ang buhay. Pagtapos na po yung ating tungkulin, tapos na po yung ating mission sa lupang ito, na ating tinatapakan,
kukunin na tayo ng Panginoon, wala na tayong magagawa doon. Pero habang, sabi nga pong ganyan, ay makikita natin nagsosurvive tayo sa bawat mga pangyayari sa mundo pong ito, maging sa buhay po natin, maging sa kasakitan, it means meron pang tayong gagawin, meron pa tayong plano na pinagagawa po sa atin ang ating Panginoong Diyos. No? Yun, ganun lamang po kasi simple ang buhay eh. At kaya makikita natin dito, hindi maiwasan ang mga pagsubok, hindi maiwasan ang mga problema, pero ikaw ay magtatagumpay sapagkat sabi nga po ng salita ng Panginoon, we are more than conqueror in Christ Jesus. Magtatagumpay tayo sa bawat laban po sa buhay na ito at yan ay ipinangako po ng ating Panginoon. Katulad ko po sinabi ko sa inyo kanina, through Christ, we have victory. Kaya po, dito po sa sinasabi po ng salita ng Diyos, dapat maging matatag po tayong lahat. Dapat patuloy po tayong sumunod sa Kanya. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong mawala ng pananampalataya. Patuloy nating sundin ang ating Panginoong Diyos. Okay? At isabuhay natin sa ating buhay ang Kanyang mga salita. At kapag ginawa po natin ito, sabi nga po, ang blessing ng Panginoon, ang guidance, ang protection ng Panginoong Diyos ay patuloy po nating mararanasan. So yun po yun. Ayon po doon sa ating pinag-aralan po sa 2 Peter chapter 2, beginning verse 4 hanggang sa verse 10. So judgment and mercy. Judgment for those wala sa Panginoon, at makikita rin po natin yung mercy para po doon sa mga tao na kung saan ay kanyang kinahabagan, higit sa lahat para po sa kanyang mga anak na kung saan ay patuloy na sumusunod at lumalakad ayon sa kanyang kalooban. So tayo po ay manalangin po sa ating Panginoong Diyos at indulog po natin sa Kanya yung ating mga kahilingang panalangin. O Diyos, kami po ay patuloy po lumalapit sa iyo sa gabi ito. Salamat sa iyong mga salita at paalala po sa amin, Lord. Salamat dahil ikaw ang nagtakda, Panginoon, ng araw para po sa amin. At itinakda mo ang bawat isa ayon sa iyong kalooban. At meron kang ipinapakita doon sa mga tao na kung saan ay lumalakad ayon sa iyong kalooban. Nandun, Panginoon, o Diyos, ang iyong patuloy na kahabagan. Nandun ang iyong patuloy na pagsubaybay sa kanilang mga lakad. Nandun, Panginoong Diyos, ang iyong biyaya, Panginoon, katulad ng nabasa po namin o pinag-aralan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya naman po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kami humahawak sa iyo. Patuloy po kami, Panginoon, naninindigan sa aming pananampalataya, na lagi mo kami, Panginoon, samahan at huwag niyo po kaming bibitiwan. Kasabay nito sa aming mga prayer request sa iyo, dalangin ko, O Diyos, kayo po ang tumugon ng lahat na ito. Mga kapatid namin ang mayroong karamdaman, Panginoon, hipuin po ninyo, O Diyos, ang kanilang buhay, hipuin po ninyo yung kanilang katawan, and we ask, Father God, for your healing touch be upon their lives, Lord. We declare your word by your stripe, or by the stripe of the Lord Jesus Christ, and by His blood, they were healed in Jesus' name. At kasabay nito, Lord God, kayo din po naman sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang aming tagapagkaloob, Panginoon. For you are Jehovah Jireh, our provider. Lord, digin po ninyo yung aming mga kahilingan sa iyo at dalangin namin, tugunin po ninyo ang lahat ng ito. Panginoon, maraming salamat at sa oras na ito, hayaan mo sa mga prayer request na aming binanggit, Lord, ay angkin namin ito na mayroong pananampalataya na ito po ay tinugon na po ninyo. At Lord, kasabay nito, kami ay buong puso na nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo. Maraming po salamat at minsan pa, igawan niyo po ang bendisyon po sa aming Panginoon o iyong pagpalain ang buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa. Pagpalain din po ninyo ang sambahayan at ibigkas ng bawat isa. Pagpalain, trabaho, negosyo, pinagkakitaan. Ibuhos mo yung saganang pagpapala, sukat walang kalagyan. Lord, tinatanggap po namin ito sa pangalan ng Yesu Cristo. O sumainyo ang pagpapala ni Jesus, pag-ibig ng Ama, at ay pag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.